Update muna tayo sa iba pang mga usapin bago tayo dumako sa iba pang mas malalaking mga balita. Kasama ho natin ang isa po sa ating mga senador, si Senator Sherwin Gatchalian. Siya pong nagsisilbing chairperson ng Senate Finance Committee o Senate Committee on Finance. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo doon ho sa mga serye ng pagdinig na isinagawa ho ng tinawag na Protect Committee. Ito ho'y kaugnay pa rin doon sa epekto ng giyera doon sa Middle East, epekto ho nito dito sa ating bansa. Magandang araw ho at welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator Sherwin at si Bombo Genesis, si Bombo Ever po ito. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Tayo po'y live na napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Unahin po siguro natin na pag-usapan ito kung Protect Committee. Kamusta na po so far ang mga development po sa inyo pong naging pagdinig, mga serye ng pagdinig, and after ho yan, yung pong naging action ng government dito ho sa kasalukuyang crisis, Senator? Well, ngayon meron pa rin tayong problema pagdating sa supply dahil pa-normalize pa lang yung situation sa Middle East at doon sa huling pagdinig namin, ang supply natin on the average ay 50 days. Pero inaasahan natin na magiging mas mabuti na yung kondisyon dahil Strait of Hormuz ay bubuksan na habang may ceasefire. At ang kagandahan rin nitong dalawang bansa, Iran at Amerika, nag-uusap. At nakita ko sa interview ni President Trump, parang positive siya. So tingin ko mayroon talagang sincere efforts na mag-usap at itigil na ang putukan. Pag ganun mangyari, bubuksan ng Strait of Hormuz, magkakaroon na tayo tuloy-tuloy na supply at bababa na ang presyo ng gas. Pero considering po yung naging tugon ho ng government and after ho ninyong matanong ang ilang government agencies, ano pong assessment ho ninyo doon sa naging tugon ng gobyerno? Passing rate din ho ba ibibigay ho ninyo doon sa initial na action ho nila? Well, sa totoo lang, nung una medyo nag-aalala ko dahil walang unified at coordinated na national contingency plan. Opo. Kailangan sa mga ganito mayroong contingency plan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung malala ang mangyayari, ano ang dapat natin gawin? Lalo na mayroon ba tayong pondo at budget? Matatandaan natin na bumagal yung laki ng ekonomiya natin last year at sigurado ako ang collection natin this year babagal rin o hindi tatama sa target. So sa ganung punto, kailangan maghanda tayo. Narinig ko yung talumpati ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. Sila nga nagre-revise na ng kanilang contingency plan. So ibig sabihin, dapat kung ano nagbabago yung sitwasyon, dapat tayo rin inaayos natin yung ating contingency plan. Noon pong kasagsagan ng crisis, Senator, ang sabi po ng Energy Department, bumagsak pa ang oil reserve ng Pilipinas hanggang 49 days. And then tumaas ng 51 hanggang sa umabot ng 59, tumaas ng tumaas. Tingin ho ninyo, is it high time na taasan na rin po natin yung 60 days na buffer stocking ng atin pong mga produktong petrolyo dito sa Pilipinas, Senator? 60. Correct. Ang LPG pa nga, bumaba ng 30 days. Imagine mo, LPG na ginagamit ng mga ordinaryong pamilya sa pagluluto, bumaba ng 30 days. Sa ngayon, ang tangke lang sa bansa natin ay 60 days. Kaya talagang hindi rin pwedeng lumampas ng 60 days. At ito rin yung dapat natin pag-isipan in the future kung paano natin palakihin ang local inventaryo natin. Sa ganun punto, marami tayong dapat pag-isipan para kung may tumama na ganito, handa tayo palagi. Isa na dyan yung local inventory natin. Isa na dito kung saan tayo bumibili. Hindi na tayo pwedeng isa lang ang binibilan natin, Middle East, dahil kung may mangyari sa Middle East, problematic tayo. So, anong proposed measure ho ninyo kung sakasakaling magawa ho niyan, Senator? Isa sa mga proposed measures natin ay nag-iisip kami ngayon gumawa ng tinatawag ko Strategic Petroleum Inventory or Reserve. At pinag-iisipan namin mabuti ngayon kung ano yung pinakamagandang gawin para pag maulit to, meron, handa tayo. At pinag-iisipan rin namin paano pabilisin yung pag-adapt natin ng electric vehicles. Sa ngayon kasi,
lahat ng ating sasakyan ay petrolyo. At kung hindi tayo aalis sa petrolyo, hindi tayo magiging hostage tayo ng Middle East. Kaya dapat lumipat na tayo ng electric vehicles para para hindi na tayo maging hostage ng Middle East pagdating sa petrolyo. So ito yung mga bagay na iniisip natin para bumaba yung ating konsumo ng petrolyo. Oo. Sa ibang aspect ho tayo, Senator, no? Dati po yung ipinatawag ang Department of Agriculture at ang sabi ho ng DA noon, medyo nabigla din po sila kasi limited din yung 150 million pesos na budget ho nila, no? Kaya lang ho nilang ibigay ay hanggang 150 million pesos para ho sa fuel subsidy. Ano pong pwedeng gawin ng Senado para ho tugunan ng ganitong mga situation, lalo po sa hinaharap, Senator? Sa mga ganitong situation, meron tayong pondo naman na ibinibigay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ito yung Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks. So nakahanda naman ang ating pamahalaan at may pondo tayo kung kailangan magbigay ng mabilis, no, na tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang importante kasi dito, bilis eh. Hindi yung may pondo nga pero hindi naman lumalabas, problema rin tayo. Okay. One last question on my part bago natin pasa kay Bombuebra. Pagkatapos ng mga serye ng mga pagdinig, Senator, satisfied ho kayo? Kasi after ho ng meeting, parang nagkaroon po ng malawakang distribution na ng fuel assistance, mga financial assistance. So far, satisfied ho ba kayo dun sa kinalabasan po ng ng meeting and of course dun sa naging ginawa na ho ng ating gobyerno, Senator? Actually, nung una, hindi talaga. No? Dahil nasa crisis na tayo, pinag-aawayan pa natin kung nasa crisis ba o hindi. Kung matatandaan natin yung mga unang punto, pinag-aawayan pa natin, tayo ba ay nasa crisis? Pero ngayon, pero lahat naman ng tao, nararamdaman na yung taas ng presyo ng langis. At ang pinaka-nakakatakot kasi para sa akin, ay yung inventaryo. Kung hindi tuloy-tuloy yung inventaryo natin, mas malaking problema natin kung wala tayong langis na papasok, walang langis na papasok sa ating bansa. So yun, doon ako kinakabahan, doon ako hindi makatulog dahil titigil talagang buong ekonomiya natin. Okay. Bob Weber, with your follow-up kay Senator. Senator, na ipatupad na po yung suspension dun sa excise tax pero dun lamang sa liquefied petroleum gas at kerosene. Ano po yung nangyari po doon sa diesel at gasolina na siya nga pong ginagamit ng mga mas apektado po nito pong krisis sa langis, ito pong mga public utility vehicles, Senator? Sana ninanais ko ituloy yung suspension sa diesel dahil alam naman natin na ang public utility vehicles tsaka yung mga logistics company, yung mga nagdi-deliver ng gulay at prutas galing sa iba't ibang parte ng bansa natin, diesel ang gamit. So pag sinuspend ang excise tax on diesel, malaki ang tulong to sa mga namamasada at nagdi-deliver ng gulay at prutas. Sa iba naman pong topic, meron po bang nakahanay pagdating po sa mga middle class na suporta na apektado rin po ng krisis ngayon? Ang nakikita ko dito, marami sa mga middle class, almost 70% ay mga nagtatrabaho. So isa sa mga proposals natin i-suspend o bayaran na lang ng gobyerno yung kanilang pension, SSS at sa GSIS para maging maluwag naman to sa ating mga nagtatrabaho o mga pumapasok sa gobyerno at sa mga pribadong korporasyon para makatulong tayo sa middle class. Of course, ang gasolina, ang excise tax on diesel nakakatulong rin yan sa mga nagmamaneho ng sasakyan. Malaking tulong rin pag nasuspend yung excise tax on diesel. Yan din ay makakatulong sa ating mga middle class. Pero if ever po, Senator, papaano po yung gagawin kung pansamantala pong isi-shoulder muna ng government yun pong payment? Ginawa na natin yan nung pandemya. Nung pandemya, sinuspend natin yung payments of premiums at para hindi naman pabigat sa mga nagtatrabaho, lalo na yung iba hindi nakakapasok dahil nga pandemya. So nagawa na natin yan. No? So hindi bago yan at pwede natin gawin ngayon bilang tulong sa mga nagtatrabaho sa gobyerno at pribadong korporasyon. Follow-up lamang po, Senator, kung sakali po, saan po naman po kukunin yun pong magiging pondo para po dito? Ang computation namin between kada buwan is about 9 billion. Wow. So hindi naman magiging problema yan dahil
ang available fund sa mga pagtutulong ay 238 billion. So hindi magiging problema yan. Dati po may usapan po kayo doon sa Senate na wag nang paabutin pa sa $18 per barrel yung presyo po ng langis bago simulan po yung fuel subsidy. Ano na po yung nangyari dito, Senator? Oo, meron kasi tayong tinatawag na strike price, $3 per barrel for 30 days at saka lang lumalabas yung mga tulong at ayuda. Dapat i-review rin ito, no? Dahil nga una-una napakatagal. At pangalawa, kailangan automatic na o dapat may kapangarihan ng Pangulo na isuspend ka agad. Ngayon kasi pumunta pa sa Kongreso, pinagdebatihan pa, so matagal eh. No? Ang tagal ng ang debate. By the time na sinuspend yung excise tax, pababa na yung presyo. No? So importante na mabilis rin yung pagre-responde ng gobyerno sa ganitong sitwasyon. Pero ano naman po yung sentimiento po ng inyo pong kapwa senador? Sinusuportahan din po ba nila ito pong automatic trigger, Senator? Ito ay dapat pag-usapan. Karamihan naman ay sumasang-ayon dahil nga importante dito yung bilis ng suspension, importante yung bilis ng tulong. Sabi nga nila, anuhin pa natin damo kung patay ng kabayo. No? So importante na mabilis yung pagbibigay ng tulong. Kung suspension man yan o ayuda man yan, dapat mabilis. Bombo dyan. Okay. Senator, thank you so much sa pagpapaunlak sa amin pong invitation na makausap po namin kayo. Some other time, baka pwede po natin pag-usapan yung tungkol sa flood control scandal, yung pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat. Baka may mga final message or information na nais po ninyong i-share bago natin wakasan ng ating interview, Senator. Well, ang aking huling mensahe ay patuloy namin minomonitor itong situation sa Middle East at kung talagang tuloy-tuloy ng paghupa, ang susunod namin gagawin sa committee ay magbibigay ng rekomendasyon para sa permanent na pagbaba natin sa konsumo ng petrolyo at ano pa yung mga ibang paraan para hindi na maulit to sa ating bansa, lalo na yung pagkawalan ng inventaryo. Okay. Again, thank you. Maraming salamat po at ingat po kayo, Senator. Maraming salamat. Thank you. Okay. Ang isa po sa mga senador, mga kaumbod, nagsisilbi na chairperson ng Senate Committee on Finance, si Senator Sherwin Gatchalian. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.